Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PS. Mga katropa, ating alamin, ano nga ba ang kwento ng baryang ito? Sino nga ba ang dakilang lumpo? 10 peso commemorative coin, Republika ng Pilipinas, Apolinario Mabini. At ang likod, 1864, 2014, 150 years, Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang katagang, talino at paninindigan. Madalas bansagan si Apolinario Mabini bilang utak ng himagsikang Pilipino at dakilang lumpo dahil sa kanyang mga akda at naging mahalagang tungkulin noong panahon ng himagsikang Pilipino. Isinilang siya noong ika-23 ng Hulyo 1864 sa Talaga, Tanawan, Batangas. Ikalawa siya sa 8 anak nina Inocencio Mabini, isang maralita, at Dionisia Maranan, isang tindera sa palengke. Namasukan siya bago natanggap na eskolar sa Colegio de San Juan de Letran noong 1881 at nakapagtapos ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas noong 1874. Sumapi siya sa La Liga Filipina at naging aktibo sa kilusang propaganda. Nang itatag ang katipunan, hindi siya sumali dito. Nagkasakit siya at naging lumpo. Makaraan ng 2 taon sa pagsiklab ng himagsikang taong 1876, pinaghinalaan siyang katipunero ng mga Espanyol at dinakip. Dahil may sakit, hindi siya ibinalanggo, kundi ipinadala sa ospital ng San Juan de Dios at nanatili roon hanggang mabigyan ng amnestiya. Nakita niya pagkaraan ang kabuluhan ng layunin ng katipunan na ibagsak ang pamahalaang Espanyol. Nabalitaan ni General Emilio Aguinaldo ang galing niya sa batas, kaya't hinirang siyang punong ministro ng Revolusyonaryong Kongresong Malolos. Siya ang sumulat ng mga dekreto, manifesto, at iba pang kasulatan para kay Aguinaldo. Kaya, naituring na utak ng himagsikang Pilipino noong digmaang Espanyol-Amerikano. Agad niyang naisip ang epekto nito sa Pilipinas at inulaan niyang sasakupin tayo ng mga Amerikano. Sa panahon ng digmaang Filipino-Amerikano, kahit isang lumpo ay hindi siya sumuko. Nahuli man noong 1879, hindi siya napilit manumpa sa bandila ng Estados Unidos at sa halip ay ipinagpatuloy ang pagsulat laban sa pananatili ng mga Amerikano sa Pilipinas. Muli siyang hinuli at ipinatapon sa Guam. Doon niya natapos ang La Revolución Filipina, isang pagsusuri sa simula at kasaysayan ng himagsikang Pilipino. Pinayagan siyang makabalik sa bansa makaraan ang halos 2 taon. Pagdating niya sa Maynila noong taong 1903,
Tinanggihan niya ang alok na trabaho sa itinatayong gobyernong sibil ng mga Amerikano. Namatay siya sa sakit na kolera noong ika-13 ng Mayo, 1903 sa Maynila. Mga katropa, tandaan, sino si Apolinario Mabini? Itinuring na utak ng himagsikang Pilipino at madalas bansagang ang dakilang lumpo. Sa mga Bicolanos, Diyos mabalos.